Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Dalawa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang transit hub sa Valenzuela. Damay sa sunog ang ilang bahay pati stalls ng kalapit na Tiangge. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Mag-aalas 6 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa Valenzuela Gateway Complex sa Paso de Blas, Valenzuela. Tanaw mula sa North Luzon Expressway ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na complex. Sa cellphone video na ito, makikita ang apoy sa ilan sa stalls ng Tiangge sa lugar. Dahil lona lang ang naghihiwalay sa mga stall, mabilis kumalat ang apoy. Kanya-kanyang sagip ng mga paninda ang stall owners. Karamihan sa kanila, wala nang naisalba. Napahagulgol na lang si Lani Olarde na may-ari ng isang tindahan sa complex dahil nasunog ang kanilang pangkabuhayan. Yun po ang pangkabuhayan ninyo. Opo. Ano ang gagawin natin ngayon? Di pa po namin alam eh. Ang gwardyang si Larry Tulay, naalarma dahil katabi mismo ng pinagtatrabahuhang bangko ang mga nasusunog na stall. Bigla pong may pumutok na wiring dun sa parking ng motor namin. Nung dumating po yung isang fire volunteer, tinawag ko po yung fire volunteer para pinapostingan ko po dito sa branch namin para hindi na po kumalat dito. Dalawa po ang napaulat na nasugatan sa sunog dito sa Valenzuela Gateway Complex. Ito'y matapos silang madikitan ng nasusunog na lona. Agad naman silang dinala sa Valenzuela Medical Center para malapatan ng paunang lunas. Nasa 50 truck ng bumbero ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Ang involved po dito sir is mostly mercantile po eh. Halo din po. Mga damit, tsinelas, and mga food stalls. Napagandaan naman po namin. Yung water interruption po ngayon sa Valenzuela is napagandaan naman po. Nadamay rin ang ilang katabing bahay. Nawala ng tirahan ang 7 pamilya o 35 individual. Inaasikaso na sila ng City Social Welfare and Development Office. Dakong alas 7:11 nang makontrol ang sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Hihilingin ng kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia sa Department of Justice na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order si Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, ito'y para tiyaking tuloy-tuloy ang investigasyon sa pagkalunod ni Baterbonia at teammate na si Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. Sabi rin ni Torion, mamayang gabi, dadalhin ang labi ni Baterbonia sa Davao kung saan siya nagtapos ng high school. Tsaka itutuloy ang burol sa hometown ni Baterbonia sa Agusan del Sur. Ang pamilya naman ni Adili, hiniling na maiuwi pabalik ng Nigeria ang kanyang labi. Iimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay ng Ateneo men's basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Idinitalya naman ng Aurora Provincial Police ang ilang nangyari sa team building bago malunod ang 2 atletang estudyante. Balitang hatid ni Mariz Umali. Ang pananaghoy ng nagluluksang ina, narinig hanggang labas ng kwarto. Hindi humuhupa ang sakit na nararamdaman ni Rovelyn sa pagkawala ng anak na si Rene Baterbonia. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng namayapang atleta. Kasama sa mga bumisita ang mga kapwa niya atleta sa Ateneo Blue Eagles. Napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao. Para ko na siyang brother eh. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos
yun. Kung nalaman namin gano'n ang nangyayari sa kanya. Nakuha na sa drone video na ito ng Aurora MDRRMO ang mga sandali ng maiahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes si Rene at si Divine Adili. Naroon sila noon sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa team building ng varsity basketball team ng Ateneo de Manila University. Makikitang pinagtulungan silang madalas sa dalampasigan matapos matagpuan sa mas malalim na bahagi ng dagat. Nakausap din ng ina ni Baterbonia ang mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles. Paliwanag daw nila. 2:40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then, nabalitaan nila ako is 1 hour pa. Sabi lang sa akin nga, ako po si Coach Epok, then, yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Nabanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng ikinalunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw linagay dito na mga weights. Wala. Sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa ospital. Siyempre layo na. Tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na nilagay sa mga players. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa labi ni Baterbonia, malinaw daw ang mismo ikinamatay niya. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod. Inaabangan pa ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Adili. Lumabas din sa investigasyon na sa hanggang bewang na lalim ng tubig ang team building ng koponan pero napunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Doon nawala sina Baterbonia at Adili at natagpuan pagkalipas ng 30 hanggang 40 minuto, 5 dipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro mula sa tapat ng resort ang team activity. Kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang aktibidad. Nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin. Dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko, yung pong team ay gusto ay po silang humingi pa sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid, walang nakikitang foul play ang Aurora Police. Base po sa affidavit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDRRM mo ng Dipakulaw, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Tiniyak ng PNP na walang sisinuhin sa ginagawang investigasyon. As to the negligence of anybody or yung liability po ng sino mang partido, ay ito po'y malalaman natin once the investigation has been completed. Kasama sa mga naka-question ngayon ay kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa paglutang ng mga dati ng interview sa iba-ibang naging basketball player ng Ateneo. Pero wild yun. Wild talaga, wild. Sa 2022 interview na ito halimbawa ng Shoot First podcast ay tinanong sina Gian Mamuyak at Tyler Tio tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora. Parehong probinsya kung saan namatay din sa training sina Baterbonia at Adili. Balita ko talaga may isang, baka nga yun, parang training camp yun dating. So, morning. Iba pa yun. Parang sundalo daw talaga, bro.
Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Walang basketball doon. As in... Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild! Dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Sa hiwalay na podcast, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangel ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training, kung saan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na. Hell Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso nang makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta. NBI ang tutukoy kung may sapat na basehan para irekomenda ang pagsampa ng reklamo sa DOJ. Ang Philippine Sports Commission kasama ang iba pang organisasyon magbibigay raw ng tig 250,000 pesos na tulong sa pamilya ng 2 nasawing atleta. Iimbitahan din daw nila ang Ateneo para magbigay linaw sa nangyari. I don't think it's prudent right now to rush, and besides may initially ang first line na namin is really through the representatives, no, to hear their side. May protocol kaming sinusunod eh. What is important po is now we are given the opportunity to review saan ba yung mga loopholes sa bawat patakaran ng bawat ahensya. May gawagawin po tayong aksyon. As I speak, I've coordinated with Secretary John Vic Rimulya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Sa iba pang balita, mga kapuso, maayos na panahon naman po ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Huwebes. Pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang local thunderstorms, lalo mamayang hapon o gabi. Ulang dulot naman ng hanging habagat ang bubuhos sa western section ng Northern Luzon. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, pati sa Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat hanggang mamayang 10:00 ng gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaya ihanda po ang mga panangga sa ulan at maging alerto sa baha at pagguho ng lupa. Pasintabi po sa mga kumakain, isang fetus ang natagpuan sa basurahan ng katapat ng isang simbahan sa Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Mag-aalas 4 ng madaling araw kahapon nang huminto ang lalaking nakabisikleta sa isang basurahan sa Jesus Street sa Pandacan, Maynila. Habang kinakalkal ang mga basura, isang kulay itim na plastic bag ang kanyang binuksan. Tila nagulat ang lalaki sa nakita at agad siyang lumayo. Ilang saglit lang, may kita ng ilang pulis at mga tao na mayroong sinisilip sa basurahan. Ang nakita pala ng lalaking nakabisikleta, isang fetus na nasa kahon ng sapatos. Dito sa basurahan na ito natagpuan ang fetus. Kung mapapansin ninyo, katapat lamang ito ng simbahan ng Santo Niño de Pandacan. Actually, may gender na siya. Male yung gender niya. Tapos siguro approximately nasa 5 to 6 months na po. Sabi ng barangay, hindi pa nila tiyak kung sino ang nagtapon sa fetus. Naikipag-ugnayan din daw sila sa punerarya para sa maayos na paglilibing. Na-turn over na sa homicide section ng MPD ang kaso. Patuloy ang kanilang investigasyon para matukoy ang ina at ang nagtapon sa fetus na maharap sa karampatang reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Apat na 47 ang huling bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po yan sa pinakabagong datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mahigit 600 ang naiulat na sugatan at 31 ang nawawala. Base naman po sa 9 AM monitoring ng PHIVOX, 3,600 aftershocks ang naitala matapos ang lindol nito pong Lunes. Pinakamalakas na aftershock ay magnitude 6.4, mahigit 1 oras pagkatapos ng main shock. Pinakamahina naman ang magnitude 1.2 na aftershock. Ilang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol, nasa parking lot pa rin, imbis na nasa loob ang mga pasyente ng Glan Provincial Hospital. Nauubusan na rin ng anti-tetanus shots para sa mga sugatan sa lindol.
Balitang hatid ni Maki Polido. Mula sa ere, kita kung paanong nabali ng magnitude 7.8 na lindol ang Sapu-Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Sa aerial survey ng PHIVOLCS, kita rin ang pinsala sa dike at mga gumuho o di kaya'y tumagilid na bahay. Para makabiyahe na ang mga sasakyan hanggang sa bayan ng Glan, target na maayos ang kalsadang nabiyak at tila hiniwa-hiwa ang semento. Dahil ginagawa na raw ng DPWH yung portion ng highway na nagkabiyak-biyak ay pinagbabawalan dumaan kahit na mga tao, hindi lamang mga sasakyan. So para makarating tayo, lampas nun, para malampasan natin, ay kailangan sumakay tayo ng bangka. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani para magamit ang emergency funds at mapabilis ang relief efforts. Tulong na kailangan ng maraming biktima ng lindol. Gaya ni Julito na sa gilid ng kalsada muna natutulog matapos sirain ng lindol ang kanilang bahay. Naghintay pa rin ng tulong. Wala mang matulong pa na tanggap namin. Pagkain at saka tubig. Walang mainom. 3 araw na ring naghihintay ng kahit kaunting tulong si Ronald Zubel. Gustuhin mang kumita, wala namang nag-aarkila ng kanyang bangka mula ng lumindol. Sa oras na maubos ang kanilang 5 kilong bigas, wala na raw siyang maipapakain sa 3 niyang anak. Lapit na maubos, ma'am. Kunti na lang. Yan na ang problema, may kasi hindi kami kamanap buhay kasi ganito ngayon, ma'am. May lindol, wala namang trabaho. Importante lang, ma'am. Bigas lang, ma'am. Saka tubig. Yan lang, ma'am. Sumtulugan ng anak namin. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Glan, pahirapan talaga ang pagdating ng relief goods, kaya't hinihintay nilang maayos ang kalsada para mapabilis ang pagdating ng tulong. Sa mga naghihintay ng tulong, no, naiintindihan namin sa humingi lang kami ng pasyensya. Kami gusto talaga namin makarating agad. Pero naiintindihan naman natin na hindi talaga natin mapabilis kasi yung daan wala. Pati matitirhan, malaking hamon para sa maraming biktima ng lindol. Nasa 20 bahay yung dating nakatirik sa gilid ng bundok na ito dito sa bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Pero dahil dun sa lindol, sira na lahat ng mga bahay. Itong bahay nga na ito nahulog na dun sa gitna kung saan nabiyak yung lupa. Dito dati nakatira ang pamilya ni Maricel Poncardas. Hindi po namin alam kung ano yung mangyayari kasi wala naman kami mapupuntahan. Dito lang kami naninirahan sa wala rin kaming sariling lupa kasi. Bahala na po ang Panginoon. Nag-aalala na rin ang mga doktor sa Rural Health Unit dahil naubusan na sila ng anti-tetanus shot. Sa mga cases na nakita namin, ma'am, may mga patients talaga kami na makapunta dito na for example may mga deep wounds. Yun kasi kailangan talaga yung mabigyan ng anti-tetanus para hindi mag-fester yung infection. Yung delikado kasi sa tetanus is kapag bababa yan sa lungs, magkakaroon ng respiratory arrest yung patient. Hindi siya makakahinga. Sa Glan Provincial Hospital, nagtitiis pa rin sa init ang mga pasyenteng nasa parking lot pa rin dahil hindi pa cleared ang hospital building. Our OR is non-operational. Our laboratory is non-operational. And we don't have the consultants because our consultants comes from Jansan area, anesthesiology. They could not come here because the road is non-passable. No, so these patients need to be airlifted or by sea ambulance or whatever ay available that for them to be transferred to higher facility. Isa si Cambria sa 3 araw nang naghihintay na mailipat ng ibang ospital. May malalim na sugat siya sa ulo at dislocated din ang kanyang kanang paa matapos madaganan ng pader nang tumama ang lindol. Mahirap talaga, ma'am. Pero tiniis ko na lang ang hirap para madala ako sa ospital. Isang Sarangani sa mga pinangakuan ni Pangulong Bongbong Marcos ng tulong sa kanyang pagbisita sa General Santos City. Ayon sa Pangulo, 50,000 pisong tulong ang matatanggap ng mga namatayan sa lindol. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods, nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo, places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. Isa sa mga binisita ng Pangulo ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital. Kita pa mga gumuhong semento mula sa pader ng gusali na nagtamo rin ng mga malalaking bitak kaya di na raw mapapakinabangan.
Nagpunta rin ang Pangulo sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at sa General Santos City National High School. Yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Ayon sa DepEd, mahigit 1,000 pampublikong paaralan sa 5 rehiyon ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendido until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Mahirap sabihin, no? Kasi sa Gensan pa lang ang napupunta at yung Kalatig Bayan. Yung mga malalayong lugar hindi pa nga naaabot. So nag-a-assess pa tayo ng damages sa ibang lugar, sa ibang classrooms. Pero mukhang tatagal din to ng ilang buwan dahil nasa evacuation centers din yung iba. Yung iba walang mauwian. So pati teachers damay dito. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa ipinapaabot na tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Makakausap po natin si GMA Kapuso Foundation EVP COO Ricky Escudero Katibog. Magandang umaga, Ma'am Ricky. Hello there, Connie. Magandang umaga din. Opo, kamusta na yung ating ginagawang relief efforts po dyan sa Kapuso Foundation sa mga naapektuhan po ng lindol sa Mindanao? Okay naman. By the grace of God, nakapasok na kami sa Glan, which is one of the worst hit areas by the quake. Ngayon, report lang ako ng mabilis. June 9, doon kami nag-umpisa. Doon muna kami sa Sitio Intake sa Barangay Mabuhay, General Santos City. Kasi kadarating namin dyan nung hapon eh. Nung gabi, nag-umpisa na kaagad kami. 300 families na bigyan natin. Day 2, yan yung kahapon. June 10, Glan, Sarangani. Yun talaga ang medyo talagang nangangailangan talaga yung mga tao doon, ano? Dahil sabay dumating ang GMA Kapuso Foundation at saka DSWD. Tapos pinilit talaga namin sa GMA KF na makadistribute kasi lahat ng mga tao nasa plaza. At gutom na gutom sila. Parang talagang it was a really, desperate situation. So 1,500 families ang nabigyan natin ng relief goods. Ngayong day 3, magpupunta kami sa 3 barangay sa General Santos City. Tapos magbibigay din kami dyan sa Malapatan sa Sarangani. So all in all, ang total beneficiaries ng GMA-KF dito sa first wave pa lang ito, ng aming Operation Bayanihan dito sa Sarangani, affected by the quake, nasa 5,000 families tayo, Connie. But definitely magkaka-second wave pa tayo at ire-report namin yan agad. Pero batay po sa inyong monitoring sa mga nakita ko, ano pa yung mga kinakailangan ngayon ng mga residente doon? We are looking at a situation na there are some areas like itong Glan, Sarangani, no? The roads are destroyed. Sira ang mga daan, ang highway. The best way to travel will be by sea. Ang GMA Kapuso Foundation, buti na lang, may mga volunteers, yung mga guardians, kasama namin sa pagre-repack. Tapos, alam mo, ang katulong namin sa pagdala ng relief goods, fishing boat. Itong Marcael Sea Ventures Corporation, nagpahiram ng fishing boat, libre yan, at kaya kami nakapunta kaagad dyan sa Glan. Dahil hindi talaga, si Maki nga nung isang araw, nung first day, nagre-report, hirap na hirap talaga makatawid. Mag-isa si Maki. Lalo na kami, may dala-dala kaming toneto-niladang relief goods. So, ang problema dyan is, nasiraan na sila ng bahay, hindi sila makapasok dun sa homes nila, walang evacuation center sa Glan, no? As per yung report ni Maki, sabi nung mayor, nasira daw sa isang earthquake noong 2023, hindi pa natatayo ulit. So lahat sila ngayon nandun sa plaza, naka-tent, na provided by DSWD, at nandun lang sila nag-aantay. Kasi, talagang nasira yung buhay nila lahat sira. So, that's why we really need to make sure na aid is delivered fast. Hindi lang yung kakainin nila, no? Kailangan din yung mga mattresses, yung mga kumot. Yes.
at saka yung yung more than the basic, no? Cause yung bahay nila talagang nasira. So walang merong iba kaming nakausap, Connie, wala na rescue, walang nasalba. Oo. Okay. So wala, lahat ng appliances, lahat ng mga panluto, ganyan, wala talagang natira. Kaya ready to eat food. Importante din na makadala tayo doon. Oo. Ma'am Ricky, we understand na talagang may tent city na nga ngayon dyan. At sa inyo pong, syempre, ang ere natin, may pagkakataon para manawagan sa mga manunood para sa maiaambag pa nila na inyo pong tulong para sa kanilang mga, syempre, mga kababayan po natin dyan ngayon. Oo, maraming salamat sa opportunity, Connie. Nakikiusap ako sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Please, I know ang hirap-hirap din ng buhay para sa lahat, pero kailangan talaga natin tulungan ng SOCSARGEN, lalo na yung mga nasa hard-hit areas dyan sa Sarangani. So kung pwede po kayong mag-donate, monetary donations are really appreciated right now kasi ang GMA Kapuso Foundation may mga suppliers na may abilidad na mag-deliver straight dun sa affected areas. So, please go to the official FB page of GMA Kapuso Foundation. Yan yung may blue check. At nandyan po yung ating mga bank account numbers at saka ang ating online donation portals na will make it easy for you to donate. So, lahat ng mga Pilipino na nakikinig sa atin ngayon, pati yung mga OFWs natin abroad, ang GMA Kapuso Foundation ay bukas at makaaasa po kayo na yung tulong na ibibigay nyo ay makakarating. Maraming salamat, ma'am. At syempre, dalangin din namin na ligtas ho kayo na makapagbigay ng tulong dyan. Sampu ng mga kasama natin. Maraming salamat, Connie. Magsi-second wave kami. Baka makasama na ako doon. Apo. Maraming salamat, GMA Kapuso Foundation EVP COO Ricky Escudero, Katibog. Naglalakad ang batang babaeng naka-shorts kasama ang lalaking nakasuot ng sombrero at may bitbit na plastik sa kahabaan ng Efroman Street sa Barangay Balongbato, San Juan City noong June 1. Nagpaikot-ikot sila sa kalsada. Ayon sa barangay, hindi kilala ng 11 anyos na babae ang lalaki. Para bang nililigaw-ligaw niya yung bata. Sa isang punto, kinuha ng lalaki ang cellphone ng bata. Saka siya iniwan. Hawak pa niya yung cellphone pero sa mga bahagi na yan, dyan na kinukuha na ng suspect yung cellphone ng bata. Ayon sa barangay, mag-e-enroll sana ang bata nang lapitan ng lalaki na nagpakilala umanong kakilala ng nanay ng bata. Sinamahan pa raw ng lalaki ang bata sa paaralan hanggang magpalakad-lakad sila sa kalsada. Inireport ng biktima ang insidente sa barangay sa tulong ng nakasalubong niyang residente. Hinahanap pa ng pulisya ang nahulikam na lalaki na nakapambiktima na raw ng 8 taong gulang na babaeng kambal noong Mayo sa kanila ring lugar ayon sa barangay. Same po yung modus ng lalaki. Magpapakilala siya, nakakilala niya yung mga magulang ng biktima at ipapaikot-ikot po sa ating barangay. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang babaeng senior citizen nang masagasaan ng truck sa San Fernando, Pampanga. Kita po sa CCTV na nagbibisikleta ang 64 anyos na babae nang bigla siyang mabangga ng truck sa likod. Tumama ang ulo ng biktima sa truck at nang mahulog mula po sa bisikleta ay nagulungan pa siya ng truck. Paliwanag ng truck driver sa pulisya, hindi raw niya napansin ang babae. Hindi na rin daw siya nakapagpreno noon. Ayon sa mga pulis, nagkausap na ang truck driver at mga kaanak ng biktima. Nagdesisyon daw silang hindi nasampahan ng reklamo ang driver. Mahigit 3 linggo na lamang bago ang itinakdang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong hindi pa nare-resolba ang issue sa Senate leadership, sabi ng bise, mas mabuti kung Korte Suprema ang tutukoy kung sino ang legal na leader ng Senado. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo.
Sa gitna ng girian ng dalawang paksyon sa Senado, palapit naman ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, naipadala na ang Notice of Pre-Trial Conference na dadaluhan ng magkabilang panig sa June 18. Naipublish na rin ang amended impeachment rules na nagpapahintulot ng paghalal ng bagong presiding officer ng impeachment court. Dahil ang nakaupong Senate President ang siya ring magsisilbing presiding officer ng impeachment court na numpa nitong Mayo si Senador Alan Peter Cayetano. Pero ngayong si Gatchalian ay acting Senate President, sinabi niyang siya ang uupong presiding officer. Pero may posibilidad ding ang umupo isa sa mga kasamahan nilang abogado, sina Senador Cheese Escudero o Kiko Pangilinan. Nabanggit din po in the past nung time pa ni nung Senate President si Tito Soto na banggit po na pwedeng pa-handle ang impeachment trial sa isang abogado na kasama po ng mayorya. And you have two lawyers, sir, no? Attorney Senator Escudero and Pangilinan. Tama ka, no? Sinabi ni Senator Soto 'yon. At yan ang kasalukuyang pinag-uusapan. Kailangan maplansya ito dahil ang kabilang paksyon ni Cayetano, nagsabi rin siya pa rin ang presiding officer sa impeachment. Kung may mahahalal na bagong Senate President sa botong 13 senador, matatapos ang usapin. Si Vice President Duterte, pinauubaya sa kanyang mga abogado ang paghahanda sa impeachment. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Anang bise, mas mabuti kung matutukoy ng Korte Suprema kung sino ang legal na leader ng Senado. May pahaging din siyang dapat kasama pa rin sa Senado yung nakakulong at nagtatago na mukhang tumutukoy sa nakadeteneng si Senador Jinggoy Estrada at pinaghahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Sinabi gayon ni Gatchalian, siya na raw ang pumipirma ng payroll ng mga empleyado at pinatutupad gayon ng Senado ang memo niya na work from home muna ang mga empleyado. Ang grupo rin anya nila ang kausap ng Kamara tungkol sa nalalapit na State of the Nation ng Pangulo. Napag-usapan ang posibilidad na magkaroon ng special session ng Kongreso. Sabi ni Senador Gatchalian, hindi pa raw ito tiyak. Patuloy pa raw ang kanilang konsultasyon at kakausapin pa rin niya ang Kamara at Executive Department. Ayon sa Malacanang, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos muna ng Senado ang issue sa liderato. Para naman sa ilang mambabatas, kailangan ng special session para sa pagpasa ng mga mahalagang panukala na naudlot dahil sa mga nangyari sa Senado. Sabi naman ng lead prosecutor na impeachment trial ni Vice President Duterte na si Representative Jervil Luisro, mahalaga ang special session para makapaghalal na ng presiding officer sa paglilitis. Ito naman ang tingin ng bise sa gulo sa Senado. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Kapag wala yung direction, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Happy Huwebes, mga mare at paren! Nasa bansa ang kauna-unahang winner ng Miss Grand International All-Stars na si Vanessa Pulgarin ng Colombia. Bahagi ng activities niya sa bansa ang grand appearance sa launch ng bagong pageant brand na Reyna Filipinas. Slay si Vanessa na maladyosa na rumampa sa event. Sabi ni Vanessa, first time niyang bumisita sa bansa at mahal niya raw ang mga Pinoy. May mensahe rin si Vanessa sa mga
gustong abutin ang kanilang dreams. You need to try, and trust in yourself and work so hard for your dreams. Because if you don't work hard, if you don't learn, what you try to say to the people? Nothing. So I work hard. Guest din sa launch ang ilang Pinay beauty queens gaya nila Miss Grand International All-Stars Top 5 finalist at Sparkle Star Gazini Ganados, Miss Grand International 2025 Emma Tiglao at Miss Grand International 2024 CJ Opiaza. Idineklara ng Iran na sarado muli ang Strait of Hormuz. Ayon sa militar ng Iran, papuputukan nila ang lahat ng barkong magtatangka na dumaan doon. Pero ayon sa US Central Command, hindi ito totoo. May mga nakakadaan pa rin daw doon na commercial vessel kahit walang pahintulot ng Iran. Sa Strait of Hormuz, dumadaan ang nasa 80% ng supply ng langis sa mundo. Nagdeklara ang Iran ng pagsasara nito nang muli silang magpalitan ng pag-atake ng Amerika sa gitna ng negosasyon para itigil na ang gyera sa Middle East. Nagbabala si US President Donald Trump na mas dadamihan pa nila ang pag-atake kung walang mapagkakasunduang peace deal. Dahil sa banta ni Trump, tumaas ng halos 2% ang presyo ng kada bariles ng ilang krudo sa pandaigdigang merkado ayon sa ulat ng Reuters. Mahigit 3 buwan nang nagpapatuloy ang gyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Patuloy pa ang negosasyon para sa tigil putukan. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Senado ilang araw matapos makatanggap ng umunoy banta sa seguridad. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito sa Senado kasunod nga ng natanggap na banta dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At Connie, bandang alas 6 ng umaga kanina nang dumating dito ang may 3 truck ng mga pulis. Higit na mas marami ito doon sa mga nakita nating mga pulis na i-deploy dito sa Senado kahapon. At ayon nga kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, patuloy ang threat assessment at pagbabantay ng mga otoridad kasabay nga ng nakuhang banta sa Senado. Sarado rin mula kaninang alas 8 ng umaga ang Jokno Boulevard sa direksyon patungong Senado. Una na nga sinabi ni Acting Senate President Win Gatchalian na nagpapatupad ng heightened security alert ang Senado kasunod ng ibinahaging intelligence information ni NBI Director Melvin Matibag. Kung kahapon nag-warning lamang ang MMDA Sidewalk Clearing at Special Operations Group sa mga motorista na nakaparada sa Jokno Boulevard, kanina ang mga tauhan na ng Pasay LGU ang nagpaalis sa mga rallyista na Duterte supporters sa Center Island ng kalsada. Wala silang nagawa kahit nga may 1 buwan na raw sila roon na nagka-camp out. Wala namang nakaschedule na anumang pagdinig sa Senado ngayong araw. Bawal ang bisita kahit ng mga senador dahil nga sa heightened security measures na ipinatutupad. Ngayong araw sanang Huwebes, ang muling pulong ng Cayetano faction kasama ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni dating Congressman Zal Dico ayon sa tanggapan ni Senador Rodante Marcoleta. Kansilado ito bilang respeto sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Samantala, ang grupong nagpakilalang NULSEC Philippines inako ang pag-deface sa website ng Senado. Minomonitor daw nila ang nangyayari sa gobyerno kaya dapat ito maging tapat at huwag pagsilbihan ang personal na interes o dinastiya. Under maintenance ngayon ang official website ng Senate of the Philippines. Sa isang statement, kinumpirma ng EDP-MIS ng Senado ang pag-deface ng kanilang website. Wala naman doon na kompromiso na sensitibo o confidential information. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Hulikam sa Caloocan ang pagtangay sa cellphone ng isang estudyante. Nangyari po yan sa loob mismo ng paaralan niya. Ang mainit na balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Abala sa paghahanda ang pamunuan ng Maypaho Elementary School sa Barangay 35 Caloocan 1 araw bago ang pagbubukas ng klase. Nang makuna ng CCTV ang pagpasok sa paaralan ng lalaking yan. Kasunod niya ang 17 anyos na babaeng estudyante. Naupo sa tabi ang estudyante. Nilapitan siya ng lalaki. Dito hiniram umano ng lalaki ang cellphone ng estudyante at siya'y lumayo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ng gate, saglit na bumalik at tila sinenyasan ng lalaki ang estudyante bago lumabas at sumakay ng e-bike paalis. Walang kamalay-malay ang babaeng estudyante
na natangay na ang kanyang cellphone na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos. Bigay pa naman daw ito ng kanyang nanay na isang OFW para magamit niya sa pag-aaral. Dumulog ang biktima sa barangay outpost na katabi lang ng paaralan. Ayon sa biktima, hiniram ng lalaki ang kanyang cellphone para kunan ng litrato ang monstransya ng simbahan. Sobrang po nun, important kasi nandun po yung mga files ko po, tas ginagamit ko po siya for school. And ngayon po wala po magamit kaya ayun po, nanghihinayang po talaga ako kasi nagtrabaho po yung mama ko po, tas makukuha lang po ng ganun kadali. Sinubukang puntahan ng biktima at kanyang kaanak ang isang tindahan ng cellphone sa Santa Cruz, Maynila, kung saan huling na-detect ang lokasyon ng nasabing cellphone. Pero bigo silang mahanap ang cellphone. Ayon sa barangay, posibleng nagpapabalik-balik ang lalaki sa lugar at minanmanan ang kilos ng biktima. Yung suspect, sir, ang pagkakaano ko po kasi kanya is hindi po taga rito, dayo po. Maging aware po tayo, lalong-lalo na po sa mga magulang. Sabihan po natin yung ating mga anak na yung kanila pong mga gadget ay ilagay sa bag o sa bulsa at huwag hayaan na nakalantad sa kalsada. Sinisikap na kunin ng GMA News ang panig ng Maypaho Elementary School kaugnay ng insidente. Patuloy ang follow-up operation ng Maypaho Police Substation 1 para matuhis ang lalaking tumangay ng cellphone. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay po sa investigasyon ng NBI sa pagkamatay ng 2 Ateneo student athletes, bumuo na raw sila ng task force alinsunod sa utos ng Department of Justice para sa malalimang investigasyon, kabilang kung may nangyari nga bang foul play. Mag-iimbestiga raw ang NBI ng may objectivity, walang prejudgment at may full coordination sa pulisya at iba pang otoridad. Hiling nila sa publiko na itigil ang espekulasyon. Nagkwento sina Max Collins at Charlie Fleming tungkol sa kanilang mga karakter sa GMA Prime series na The Master Cutter. Mula sa unang nakilalang karakter niya na si Elaine, ipinakilala ang isa niyang karakter na si Audrey Regalia. Kwento ni Max sa inyong mare, isa yan sa mga plot twist ng kanyang role. Abangan daw ang muli nilang kung makikita silang muli ng karakter naman ni Atoy played by Dingdong Dantes. Ang co-star ni Max na si Charlie natutuwa sa kanyang role na si Carla. Thankful ang dalawa sa positive reviews. When I get to my character, my complete body changes. You know what I mean? How I talk to other people changes. My accent is completely gone. I'm Tagalog and really I'm just a different person. Before, hindi ko maipaliwanag yung character ko kasi secret pa nun. That I'm the Regalia family, diba? So, my dad is the kaaway of Atoy. Ayun. So, parang maraming lumabas this week. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.